Magandang araw mga bata at mga young at heart, narinig nyo na ba ang kwento ni Goldilocks? Kung hindi pa, umupo kayo at maghanda sa isang nakakatuwa at kapana-panabik na kwento tungkol sa isang batang babae na may magagandang gininto ang buhok. Makinig mabuti dahil ang kwentong ito ay puno ng mga aral na maaaring makakatulong sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Simulan na natin ang ating kwento. Noong unang panahon, may isang batang babae na nagngangalang Goldilocks na may magagandang gininto ang buhok. Isang araw, habang naglalakad siya sa kagubatan, nakita niya ang isang maliit na bahay. Dahil sa kanyang pagkamausisa, pumasok siya sa bahay kahit walang pahintulot. Sa loob ng bahay, nakakita siya ng 3 mangkok ng lugaw sa mesa. Tinikman niya ang lugaw sa unang mangkok pero sobrang init. Tinikman niya ang lugaw sa pangalawang mangkok pero sobrang lamig. Tinikman niya ang lugaw sa pangatlong mangkok at tamang-tama lang ang init nito. Kaya kinain niya ang lahat ng laman. Matapos kumain, naramdaman ni Goldilocks na gusto niyang maupo at magpahinga. Nakita niya ang 3 upuan, isang malaking upuan, isang katamtamang upuan, at isang maliit na upuan. Sinubukan niyang umupo sa malaking upuan pero masyadong matigas. Sinubukan niyang umupo sa katamtamang upuan pero masyadong malambot. Sa wakas, umupo siya sa maliit na upuan at tamang-tama lang ang lambot. Pero sa kanyang pag-upo, nabali ang upuan at siya ay bumagsak sa sahig. Pagkatapos, naramdaman ni Goldilocks ang antok. Umakyat siya sa itaas at nakita niya ang 3 kama, isang malaking kama, isang katamtamang kama, at isang maliit na kama. Sinubukan niyang humiga sa malaking kama pero masyadong matigas. Sinubukan niyang humiga sa katamtamang kama pero masyadong malambot. Sa wakas, humiga siya sa maliit na kama at tamang-tama lang ang lambot. Agad siyang nakatulog. Habang natutulog si Goldilocks, dumating ang 3 oso na nakatira sa bahay na iyon, ang tatay oso, nanay oso, at batang oso. Nakita nila na may kumain ng kanilang lugaw, umupo sa kanilang mga upuan, at natulog sa kanilang mga kama. Nagising si Goldilocks sa ingay at laking gulat niya nang makita ang 3 oso. Tumalon siya mula sa kama, bumaba ng hagdan, at mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Hindi na siya muling bumalik sa bahay ng 3 oso. Dito nagtatapos ang kwento ni Goldilocks. Ang kwentong ito ay nagbibigay ng ilang mahahalagang aral, kabilang ang, una, paggalang sa pag-aari ng iba. Mahalaga na igalang ang pag-aari ng iba at huwag pumasok o gumamit ng anumang hindi iyon ng walang pahintulot. Pangalawa, pag-iwas sa pagsira ng bagay ng iba. Dapat maging maingat at responsable tayo sa ating mga kilos upang maiwasan ang pagkasira ng pag-aari ng iba. Pangatlo, pagiging masunurin at magalang. Mahalaga ang pagiging masunurin sa mga payo ng mga nakatatanda at pagiging magalang sa mga patakaran at teritoryo ng ibang tao. Pang-apat, pag-iwas sa pagiging mapanghusga. Hindi dapat maging mapanghusga o magpadalos-dalos sa paggawa ng desisyon base sa unang impresyon lamang. Ang mga aral na ito ay makakatulong sa atin na maging mas mabuting tao at magkaroon ng magandang pakikitungo sa iba. Naway nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon. Huwag kalimutang mag-like, follow and subscribe para sa susunod pang mga panabik na kwento.